Okay, Genesis chapter 48. Okay, our topic is about the declared blessing. Ang mga gideclare nga blessing. Okay. So, let's find out what can we learn from this. Okay, what pa? 48 verse 1. Okay. So, let's see the Genesis chapter 48 verse 1. Then one day, not long after this, word came to Joseph, your father is failing rapidly. So Joseph went to visit his father and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. So diyan na sa ta. Atod pa din nga niabot ang balita kang Joseph nga ngayong papa daw kuno gakaluyan na gid og ayo. Oh, gakahina na jud, gakaluyan na jud. So, ni desisyon si Joseph nga magbisita si ang father or papa, unya gidala niya ang mga duha ka anak na si Manasseh and Ephraim. Now, the meaning Manasseh is making to forget, makalimot. Manasseh means making to forget or makalimot. Ephraim means double fruitful. Oh, Ephraim is double fruitful. So, naay mga meaning ang ngalan. Ngano kang gidala ni Joseph ang iyang ka anak nga magbisita si ang papa? Let's move on to the next one. Naay tuyo si Joseph. Anong dalpo ni gidala ni ang anak? When Joseph arrived, Jacob was told, your son Joseph has come to see you. Pag-abot na kuno ni Joseph, naay nag-ingon ni Jacob nga iyang papa nga, uy na si Joseph niabot kay magbisita nimo. So Jacob gathered his strength and sat up in his bed. Oh, tanawa, di ba? Luya man unta to si Jacob. Pero pagkabalo niya nga si Joseph nga iyang anak, nga palangga kay niya, nagpabaskog kuno siya. Nagpabaskog siya, unya nilingkod sa iyang higdaanan sa iyang katri. So naay mga tao, mga amahan, ginikanan nga luya, pero bisitaan ganig anak nga kanang doon sa dughan, makapabaskog. Yes, ako, naka-witness ko anak. Kung mama nga nagluya, pag-abot na ko, nabaskog siya. Yawan pa ko niyag manok, ay na. Oh, anak. So to, Jacob gathered his strength and sat up in his bed. Kasi gano'n to siya kigda. Nang maangit siya, nalingkamot siya babaskog, kay abot iyang anak nga palangga. Diba? Nilingkod siya sa bed. Next verse. Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. So nakikistorya si Jacob kang Joseph nga ing anak. Siya nga, ang Diyos nga gamhanan, nagpakita na ako dito sa Luz, dito sa yuta sa Kanaan, o gipanalanginan ko niya. Okay. So, why is it that they have this communication? Because they have a good relationship. Diba? Ngano nakikistorya si Jacob sa iyang anak na si Joseph? Isa-isa niya unsay nahitabo? Because they are in good relationship. Umatod pa, gibless siya ni Lord. Sa diyan nagpakita si Lord niya dito sa Luz, dito sa yuta sa Kanaan. Next verse. He said to me, I will make you fruitful and I will multiply your descendants. I will make you a multitude of nations and I will give this land of Canaan to your descendants after you as an everlasting possession.
ni Jacob, bisag tiguwang na siya, bisag luya na siya, ang giingon sa Lord sa iyaha. Gisaaran siya ni Lord nga himuon siyang mauswagon, madagayaon, o papilo-piloon niya, pasanayon niya ang mga kaliwat niya, o matod pa sa kadaghang kanasuran. Kung matod pa ihatag nako ng yutaan, diya nimo sa imong mga kaliwat as an everlasting position. Okay. In the Old Testament, the promise was different than the New Testament. Ang promise ni Lord sa New Testament, everlasting life. Dito is everlasting possession sa yuta. Okay, next verse. Now I am claiming as my own sons these two boys of yours, Ephraim and Manasseh, who were born here in the land of Egypt before I arrived. They will be my sons, just as Reuben and Simeon are. So, may kilang istorya ng duha. Siya akong gi-claim, nga isip akong giisip na akong kabalingong anak, kining duha nimo ka anak. Sa tapas yung apo, si Ephraim of Manasseh. Sa kanya meaning sa Ephraim, doubly fruitful. Fruitful pa niya double. So grabe. Ang Manasseh, making to forget. Makalimot. So, tanaw na to unsay pasabot ang ilang ngalan along the way. Siya kini mong duha ka anak, isipon na kung akong anak. Bisag natao sila diri sa yuta sa Egypt before I arrived here. And they will be my sons, may musag ako mga anak, just as Reuben and Simeon, kaya mo manipod ang anak ni Jacob, sumuning uncle lugar ni Ephraim and Manasseh. Next verse. But any children born to you in the future will be your own. Hinsa ka nang, kung naapa kay anak nga maabot, hinsa, muna tayo mong anak, kininduha ako, ani. Singon ang apuhan. O yun ang amahan. Iyang giangkunon, iyang anak, ang induha ka apo niya. And they will inherit land within the territories of their brothers Ephraim and Manasseh. So, katoy ng mga anak mo maabot. Makapanunod gyapon sila sa yuta. Within the territories of their brothers, Ephraim and Manasseh. So, katong maabot na nan, kuan lang sila sa yuta ni Ephraim o ni Manasseh. Makigbahin lang sila. Okay, next verse. Okay, next verse. Long ago, as I was returning from Padam Aram, Rachel died in the land of Canaan. Siya sa una, patod padugan ng panahon, sa ding ibalik ko, gikan sa Padam Aram, namatay man si Rachel. Mo lang, iyang mama ni, sa tawagan ni Joseph. We were still on the way, some distance from Ephrata, that is Bethlehem. Atod pa, sa ding na pamisadalan, ug layo-layo pamigikan sa Ephrat, that is Bethlehem. So with great sorrow, I buried her there beside the road to Ephrat. So, ginto ko doon yung gilubong ang iyang mama, yung asawa ni Jacob o mama nilang Joseph. So, pating istorya niya. Ganun man nga, kung tanaw ni mo taas ka nilang istorya, next verse. Then Jacob looked over at the two boys. Are these your sons? Ingon, itanaw din ni Jacob ang mga bata, ay siya nga. Okay, isa, balik sa atong isa. Backward sa ta. Tanaw ni Jacob, ang duha ka mga bata, lalaki, siya mo ba ni imo mga anak? Joseph. Okay, next verse. Ingon si Joseph, yes. Joseph told him, these are the sons of God has given me here in Egypt. Mo ni ang mga anak nga gihatag sa Ginoo sa ako sa Egypt. And Jacob said, bring them closer to me so I can bless them. So, kung tanaw nimo gakaluya,
nagluya na jud kuno si Jacob, pero nabaskog siya sa dinabaw-an niya nga bisitaan siya ni Joseph. Unya, gawas ka nabaskog, nakikistorya pagid siya o mga history, mga nang labay na nga istorya. And then, bisan sa katigalangon, gusto niya mo bless. Because the blessing, the declaration of blessing is not an ordinary. The power of our mouth as God's children is really great. Jali, kanang ipaduol lang imong duha ka anak nako, ako kapo, aron makapanalangin ko nila so I can bless them. So, emo po ni purpose baya po ni Joseph o makakita po sa ilang apo because Joseph is a very thoughtful, affectionate gini si Joseph. Maguna-unaon. And then family-oriented siya. So, family-oriented, you value the family. You value visitation with no hesitation. Nga na siya. Oh. Okay, next verse. Jacob was half blind because of his age and could hardly see. So, gisay-say ka, di na kay siya kaklaro. Oh, di na siya half blind. So, di na siya kay siya kaklaro. So, Joseph brought the boys close to him and Jacob kissed and embraced them. So, tanaw ni mo ang apuhan, perpitaw niyang hangop sa iyang apo, iyang gihalukan ang iyang duha ka apo, o iyang gigakos. Now, let's move on to the next verse. Then Jacob said to Joseph, I never thought I would see your face again, but now God has let me see your children too. So, wako nagdahom, nga makitaan takakarong adlaw, o makitaan po nako ang imong anak. Wako nagdahom nga, makitaan, I never thought I would see your face again. Sa di na ko magdahom nga makitaan pa nako balik ang imong naong. Sa ato pa, say goodbye na gid siya. But now God has let me see your children too. Ug karon gitugutan ko sige makita pud si imong mga anak. So nalipay jud kay siya. Next verse. Joseph moved the boys who were at their grandfather's knees, and he bowed with his face to the ground. So inga na si Joseph kar nagrespect sa iyang papa, ni at kita mo bless man, ni bow down siya ni kuan siya mura siya Korean or Japanese, and then ni bow down siya sa iyang papa. Gibutang din niya ang gipaduol din niya ang papa ang mga anak dito sa tiil o sa tuhod sa iyang papa nga si Jacob. Next verse. Then he positioned the boys in front of Jacob. Giplastan na ni Joseph ang iyang mga anak nga si Ephraim ug Manasseh at ubangan ni Jacob. Na ay laing motibo si Joseph. With his right hand, he directed Ephraim toward Jacob's left hand. So, ako lugar si Jacob, akong right hand ni. Dito nagiplastar si Kuan. Dito nagiplastar si Manasseh. Sa left hand ni Jacob, dito si Ephraim. Okay. Which is, dili gud ang totoo nga to. Kay ang firstborn, moodyoy, dako ang taog, mo'y priority. Mo'y priority. So, kanang gibaliktad ni Joseph, ni-take advantage siya sa pagka-halap-halap sa iyong papa. So, giplastar ni ayo gana siya motibo. Sa doon sa left hand, he put Manasseh at Jacob's right hand. Okay, matod pa. Next verse. But Jacob crossed his arms as he reached out to lay his hands on the boy's head. Grabe ang Holy Spirit no, grabe ang Ginoo nag-intervene. Naibuhaton ang tao, naimotibo ang tao. Nga ingani kay aron makuan siya kanang siya makasalo sa panalangin. Ana? Pero ang Ginoo wala na sayo. Bisan tuod og tigulang na kay si Jacob, di na ka siya kaklaro. Ay, gi-cross ang iyang kamot.
Gi-cross ang iyang kamot. But Jacob crossed his arms. He reached out to lay his hands on the boy's head. He put his right hand on the head of Ephraim. Kasi Ephraim, second son naman siya. Si Manasseh ang firstborn. Kaya natin ma-learn ani karon. Though he was the younger boy, and his left hand on the head of Manasseh, though he was the firstborn. So, gipadayag lang gini, ng Diyos dili mutugot, nga kung kinsay iyang i-bless, ma-bless yun. Hello? Tanan man niya gi-bless, by the way, but the level of blessing is different. Laro na to, ha? We are all blessed by the Lord, but the level of blessing, the kind of blessing, we differ. Okay. So, sa tigulang na, because God will not be mistaken. Ang Diyos di masayo. Okay. So, dili po ta kumpensa sa tigulang. Wala nga kaning versikulo ha. Di ta magkumpensa sa tigulang. Tigulang nga maalamon, tigulang nagpagayad si Ginoo, di nato na mabiktima. Okay. Next verse. Then he blessed Joseph and said, May the God before whom my grandfather Abraham and my father Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life to this very day. Ang unang gideklaranan o panalangin ni Jacob, si Joseph. Then he blessed Joseph. So, unsa lang ito, the power of declaring blessing is really effective. And then, dili tanang anak. Sa to, maay kining mo bisita tas atong papa kay atong ginikanan. Kay ang ilang declaration sa atoa, dako nagkahimuan. Di kay anak nata mo bisita, gapit na mamatay. Or katong namatay na dyan. Kaya di ta mo bantay. Di ba? Anak na mo bisita mamatay, kapag bantay. Buhi pa, di manunong pa. So, may the God before whom my grandfather said, nga ang Diyos nga diin, hallelujah sa akong nga kanang kagikanan nga si Abraham, matud pa, ug ang akong amahan nga si Isaac, the God, naglakaw sila sa Diyos, who has been my shepherd all my life to this very day. Nga mooy nagbantay, magbalantay ka na ko, sa tibok na ko kinabuhang to ni ining adlaw. So, wala siya pagmahay. Next verse. The angel who has redeemed me from all harm, may he bless these boys. So, human nag-bless ang anak, ang inapong apo. Nga ang anghel nga nagluwas na ko, naglukat na ko, gikan sa kalagman or kalisdanan or kining dautan. Magapanalangin aning duha ka bata, 2 boys. May they preserve my name and the names of Abraham and Isaac. Nga ilang ipreserba nga akong ngalan og ang mga ngalan ni Abraham ug ni Isaac. And may their descendants multiply greatly throughout the earth. Kung ang ilang kaliwatan sanay or musanay o grabe sa tibuok kalibutan. So, kinahanglan atong declaration is brood. Kung kita ginikanan. Lagi, it's a case-to-case basis po siya. Okay. So, it's a case-to-case basis. Dili po ka pwede, pataka litok. O, kay ang Ginoo, kabalo po si Lord, kay pataka litok, na ang Ginoo po maitok. Hallelujah. So, next verse. But Joseph was upset when he saw that his father placed his right hand on Ephraim's head. So Joseph lifted it to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Pagkabantay ni Joseph nga, gi-cross man ni Jacob, ang kamot ni Jacob, kay mo ito pag-bless, nasuko si Joseph. So, gibalhin ko no niya, so Joseph lifted it to move it to Ephraim's head. So, gibalhin ko no ni Joseph ang kanang ang kamot.
Oh, kaya mga lagi mga panahon nga, kana bitong kita bitaw tinanhawanon nga mga pangagpas aron panalanginan ta. Oh, dili di maayo ning maghimutang maghinakog ta dili ta mo tuman sa dili ta mo follow sa kanang kabubutos amahan. Kabubutos amahan o kabubuton pud sa Dios. Okay, next. Kay katong kabubuton sa Dios, o putong kabubuton sa amahan manghitabo atong panahon na. Okay, so dili pwedeng ang kabubuton sa anak mo'y matuman. Ano bersikulo ha? Dili ang kabubuton sa anak para sa apo ang mo'y matuman, kundi ang kabubutos Ginoo. Okay, next verse. No, my father, he said, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. So naglali sila, isang, pa, sayo pa ng imong kamot. Kining nas imong kuan, imong tuo, matud pa, insya, kining, di man na mao ang kuan, kay, ang kinamaguwangan si kinamaguwangan? Si Manasi. Kinamaguwangan nas Ephraim. Oh. Ipaniguro man nagbutang si Manase dito sa tuong kamot si ang papa, si Ephraim dito sa wala. Oh. Ano? I believe kasabot po si Joseph. Kaya nga naman, aron nga mapanalangin nag-ayo si Manase. Kaysa ngalan palang daan ni Ephraim, doble fruitful na. So, musamot ka, double ka fruitful si Ephraim. So, isang dili man. Ang kinamagulangan kay muuni mo na. Put your right hand on his head. So, ang imong right hand, dito sa kinamagulangan yun ibutang. Atod pa. Okay, next verse. But his father refused. I know, my son, I know. Ingon si Jacob, kabalo man ko na, kabalo ko na. Isag, hanap-hanap na ko na, pero ang iyang utok is active pa. Bahalag dili kita kaklaro, pero ang revelation sa Holy Spirit, atong ma-follow. Amen. Hello? Ingan na. Matud pa, Manase will also become a great people. Ang declaration ni Jacob, ang apuhan, nga si Manase, mahimo siyang dako nga tao, but his younger brother will become even greater. Ang manghud, matud pa, mulabaw sa maguwang. And his descendants will become a multitude of nations. So, ang iyang mga kaliwatan, mahimong bagang kanasura. So, na yung mga panahon nga, mura o alkansi ang dapat. Because kung maunay planos Ginoo, wala ka nang magagawa. Kahit magreklamo ka nang magreklamo, ay magdagdag ka lang ng kasalanan. That is why ours is to accept and adjust the reality of God's purpose and God's will. Amen. Mo accept na lang tag mo adjust sa katuyuan sa Ginoo kabubutos Ginoo aron dili tama stress o dili pud ta magdugang sa atong sala. Kay mo sige tagtabi, magsige tagtabi, sige tagluod-luod, ang Ginoo gani ang luod na to na delikado. Okay, next verse. So Jacob blessed the boys that day with this blessing. Unsa daw blessing? Napag-declare ganina, the people of Israel will use your names when they give a blessing. Gamiton ilang ngalan. They will say, may God make you as prosperous as Ephraim and Manasseh. Siyang, naghatag daw kunog declaration si Jacob sa iyang mga apo nga ang katawan sa Israel gamit sa inyong ngalan when they give a blessing. Nga mayon sila nga ang Dios palambo ninyo magpauswag ninyo sama sa pag-uswag kang Ephraim ug kang Manasseh. In this way Jacob put Ephraim ahead of Manasseh. Atong pag-declare ni ani sa gibutang na kuno ni Jacob ang iyang kamot kang Ephraim ahead of Manasseh. Maayo ning before mamatay maka-declare pag blessing. Unsa may iyang
unsa may iyang ka kuan sa atong panahon mo tatawag karon kay last will man. Last will na adito ang mga properties. O last will. But according to the Bible, the pronoun declared blessing, the pronouns blessing. I-bless yun. I-bless. Oh, di ka manuguntugon to ara dito passport dito sa ilalom sa kaban. Hello. Oh, diba? Kay taguan mo lagi ka na ambo kay abtik isad kay pud ng mga kuan sweetix kayo. Next verse. Then Jacob said to Joseph, "Look, I am about to die, but God will be with you and will take you back to Canaan, the land of your ancestors." So ingon si Jacob kay Joseph, "Hapit ako mamatay. But God will be with you. Apan ang Dios mag-uban kanimo and will take you back to Canaan. Ug pabalik nimo dito sa Kanaan." Ang yuta sa inyong katigulangan. Next verse. "And beyond what I have given your brothers, I am giving you an extra portion of the land that I took from the Amorites with my sword and bow." Nato, si biya ka anak ni Jacob. Pero naanay pasalig si Joseph o si Jacob daan nga si Joseph atod pa tagaan pag extra portion of the land nga nakuha ni Jacob gikan sa Amorites, pinaagi sa espada o bow. Sa ato pa nakig patay pagid siya, nakig away pa siya. O matod pa kadto nga nakuha niya nga yuta sa Amorites, ihatag niya na extra portion sa land kan Joseph. Sa ato pa makita nato, mabasa nato, masaytan nato nga nay mga anak nga o binahina mo labaw-labaw gid sa bahin. Hello? Mo labaw-labaw sa bahin. Oh. Naa sa Biblia. Tinuod na. Dili ta mangluod kung na dako-dako to bahin tong isa. Nga naman, kinsa may duol sa dugkan ug ayo ni Jacob? Di ba si Joseph? In terms of trabaho, si Joseph, grabe ni trabaho. In terms of character, kinaiya, si Joseph is affectionate, mindful, thoughtful. Di ba? So, labaw gining tao nga diin may gugmaon, mahuna-hunaon. Yes. So, tagaan siya, extra portion of the land. So, munang dili na tao, di ta masakit. Kay ko anjud, matod pa sa isa kanya, kabalo man jud ko nga, di jud ko paborito ni mama, di ko paborito ni papa, bisa unsaon akong effort, di jud ko paborito. Why? Kung atong kinaiya, kung gusto ta nga may muduol pa sa itong mga magpapamutahod, ta dili ta masigig, react o upos. Ito, what makes us closer to the Lord? Isa-isa gina atong character. Parts atong character, muna natay pagtuo. Kung maayat na kinaiya, because sa to, ang isa sa bunga nga diin, pakita nga anak tas Ginoo, uto na makita sa atong fruit of the Spirit. Dapat tayo paglahutay sa mga pagsulay, dapat tayo paglahutay sa trabaho, dapat tayo paglahutay sa mga kasakitan sa kinabuhi ng kalibutana. Di ta mo lahutay trabaho, dali ra din ta mabikil, muhawa din ta, muadto na putag lang trabaho, muhawa na ta mabikil. Unsa man nimo pag promote yung dili man ang trabaho ug ang kauban sa trabaho diferensyado. Kana magsigig balin-balhin kay gamayng bikil mo hawa. If you understand Egypt, grabe ang Egypt kay stricto, grabe sila trabaho. Pero why is it that Joseph was able to bear, to endure there? And he was promoted because his character is good. Ini kinaiya maayo. Sumutong gi-promote siya dito.
Character niya is maayo. And then hard work po siya. Oh, hard worker, hard working. So nga na. Next verse. Then Jacob called together all his sons and said, gather around me, and I will tell you what will happen to each of you in the days to come. Okay, now. Again, this book, nagpadayag po, katong Genesis chapter 48, nga itong text karon. Maupod ni ang first, nga diin, first nga apuhan, nag-declare of blessings sa iyong mga apo. Because all the beginning, all the first are recorded in the book of Genesis. So na ay mga apo nga diin, bless sila. Naka-receive of blessing sila kapuhan. Ang uban nga mga apo ni Jacob, wala na kadawat og declared blessing from Jacob. Ang anak ra ni Joseph. Nganong nakaambit sila, naka-receive sila blessing tungod sa iyang papa nga gidala sa iyang apo. Uban ni Joseph ang iyang mga duha ka anak. So maay gining ubanon nato atong mga anak ngadto sa apuhan. Okay? Aron nga malipay ang apuhan o makadawat og panalangin, declaration of blessing. Hello? Di kay ato tas imong lolo kay nangayo tagpanalangin, no. Wala di nga na ha? Wala na ingon si Joseph, mga itagpanalangin. Praise God. Okay, now, as we can see and notice that si Jacob is naa siya'y igsuon. Twin brother si Esau. Diba? And si Esau is the firstborn. Si Jacob, second. Ang firstborn ni Jacob was Reuben. Again na? Aron na to. Ang firstborn ni Jacob si Reuben. Ang firstborn ni Isaac si Esau. Ang firstborn ni Joseph si Manasseh. Pero kung obserbahan ninyo ang nahitabo sa ilang kinabuhi, were the firstborn were the most blessed or not? Ang mga kinamagulangan ba yun na panalangin nag-ayo sa tanang mga anak or dili? Dili. They have the privilege, they have the title by the way to be the firstborn. They have the title to be as the firstborn. But in terms of blessing, they are not the most blessed. Why is it? Nganong dili man sila blessed? They have only the title. But they are not the most blessed because of their character. Tanaw na ko ng character ni Esau? Maayo ba character si Esau? Wala. Si Reuben, ano si character ni Reuben? Matod pa nganong unsa man di ay ang weakness ni Reuben. Unsay weakness ni Reuben matod pa there is Genesis 49 verse 3 to 4. Genesis 49 verse 3 to 4. Reuben, you are my firstborn, my strength, the child of my vigorous youth. You are first in the rank and first in power. But you are as unruly as a flood, and you will be first no longer. You will be first no longer. For you went to bed with my wife, you defiled my marriage couch. Unsa na kuno kinain ni Reuben? Dili ma unruly. Dili mapugnan. Manggitumanon. Unya isa ta? Ikaw na kaako nga nakidulog ka sa akong asawa o dito pagit sa among katrik ka naghimog kababalaghan. Wala sa respeto sa papa. Yung character is not respectful.
Nga naman, kung i-bless nimo ng tao nga dili may karakter, nadaghan ka ay mag-ugtas. Di ba? Pero i-bless nimo ng taong may karakter o niya, kuan pag yun, maayong handle o blessing, na di pagid kalimot og hatag sa bahis Ginoo, daghan jud kay mabulakan ana ba. Pero i-bless nimo ng dili pa kabalog handle sa blessing, na di pa kabalog hatag sa Ginoo, na makaluluoy siya og daghan pod mag-ugtas, daghan pod taon mag kanang sana di malipay. So sa to si Reuben, dili siya maayo kinaiya, dili magpapugong, magtuman gid siya ang gusto, matod pa, and then matod pa dili unruly as a flood, di mapugan, murag buha mo kwanjud, magtuman gid siya giha, pero dili na kuno. You will be first no longer. Di na ka ang mauna. For you went to bed with my wife and you defiled my marriage vows. So naadjud kunoy mga anak nga maghimo og di maayo binuhatan sa balay pa sa ilang ginikanan sa katari pa jud kuno sa ginikanan. So gimo na declare. Okay. Now sa to ngano nga dili ang mga firstborn wala na himong bless because of their character and their weakness. They are not mindful of their they do not give value to their kining privilege as the firstborn. Wala nila tagaybili ang ilang kamuguangan. Di ba? Kamuguangan is a responsibility. Pero kung dili nimo buhaton imong responsibility, you are responsible. If you are irresponsible, you will not be given the responsibility because mag-ugtas lang ka. Mag-ugtas lang tong maghatag nimo responsibility kung dili nimo buhaton ng responsibility. So, kung tan-aw na to, si Jacob ang na-blessed. Nga naman nga ni-blessed na si Jacob, ugihan. O, gakuan yapon siya. Maayo siya mutagad og family. Si Esau matod pa na ay nag-ani nga na account Esau, nag-ugtas ang iyang mama tungod sa mga asawa ni Esau. Pero si Jacob walay account nga nag-ugtas iyang mama sa mga kuan ni Jacob. Ano? So muna nga ato makita nga ang Dios nag-bless lang nato sumala sa atong kinaiyag sa atong pagpaningkamot o pag-obey sa Ginoo. We all have the blessings from the Lord, but the level of blessings, we differ. Ingan na. Okay. So matod pa din their mindset is not God-fearing. Ang ilang mga hunahuna dili nalukon sa Ginoo. Okay. Now, atong tan-awon dayon diri sa Genesis 49, padayon na to kay moment ng declaration, verse 4, verse 5 na ta. Si Reuben kay firstborn siya giuna gi-declare, pero dili bisag siya giuna gi-declare kay kinamuglangan Simeon and Levi are two of a kind. Silang duha lahi pud sila. Their weapons are instruments of violence. So si Simeon kuno si Levi ang ilang hinagiban matod pa is grabe. And then, they are instruments for violence. Makipatay gyud sila. Makipatay sila si Simeon and si Levi. Next verse. One declaration sa iyang pag-bless sa iyang mga anak. May I never join in their meetings. May I never be a party to their plans. So, ingon si Jacob, tungod sa ilang mga kabuang sa dili nga dili ko makikuban sa ilang mga pag-atuan o dili ko makighugoy-hugoy. For in their anger, they murdered men. Kaya kung masukop kuno sila, si Simeon o si Levi, mupatay. So naay mga tao kung masuko, mupatay. And they crippled oxen just for sport. Sa daw ko nila kinaiya, tanawin lang kinaiya. Kung naay sport, matod pa. Ang mga oxen, ila ko na i-crippled, ila ko no, pang bunalan, antod ng mga piang. Just for sport, ilang lingaw. So, sa pasabutan ni, sa ato pagkaroon sapong.
Kanang sabong. Di ba sa may marisulta ng sabong? Unsa man ang hayop anang sabong? Makripol. Mabalian. Sport, di ba? Sport. Ang sabong is sport. So dito gikan. Kang Libay o kang Simeon. Next verse. So declaration is ni Jacob si Mana. A curse on their anger. For it is first. Sa to, na ako no'y itay tunglo. Sa? Matunglo sila tungod sa ilang kasuko. Kay grabe ko no siya. A curse on them, on their wrath, for it is cruel. So nag-declare si Jacob og curse nila tungod sa ilang kinaiyahan nga di maayo. So, may intasahay karon nga unsa pa na ginikan nga tunglo mo after magtunglo sa anak. It's biblical. I will scatter them among the descendants of Jacob. I will disperse them throughout Israel. So, declaration. Ako silang patibulaagon matud pa gika sa makaliwat ni Jacob ug ako silang ipahibulaog throughout Israel. So, na mga anak nga magkatibulaag manon. Dili lang tungod sa declaration na declared to because of their character. Muna gina nga ang atong kinaiya dapat ato gining kuan nga sabot kita sa uban kay mao jud gusto ni Lord nga mag-uhon kay na kuan mangguni na contaminated mangguni sa kaaway. Contaminated sa kaaway mo nang full of revenge, hatred, bitterness. O ingana, next verse. Judah, your brothers will praise you. You will grasp your enemies by the neck. All your relatives will bow before you. So si Judah daw kuno, bisag tigulang na si Joseph o si Jacob. Siya si Judah, mo died ninyo. So ang tigdaig, si Judah. You will grasp your enemies by the neck. Okay, unsa daw kuno si Judah? Si Judah ang mo grasp your enemies by the neck because there is power in praise. There is power in praise. Okay, all your relatives will bow before you. So because of praising, what's ito? They will bow down. All your relatives will bow down before you because you love to praise. Okay, next verse. Judah, my son, is a young lion that has finished eating its prey. Unsa daw kuno si Judah? Mura kuno og bata nga leon nga bag-o lang nakakaon sa iyang biktima. Why is it? Nga nang sinultian ni Jacob. Like a lion, he crouches and lies down, like a lioness who dares to rouse him. Unsa man ang lioness, di ba mo man ang mama nga leon? Because this speaks about praise. Nga kung magdaig ta, matud pa ang atong kaaway atong gipildi. Yes. Atong kaaway. Judah means praise. To declaration na si Judah ang muday. Matud pa, Judah, like a lion, he crouches sama sa leon. Iya kung i-crouch and lies down mo lingkod siya, mo higda siya. Like a lioness who dares to rouse him. Diba ang lioness, isog man siya mo protect sa tawag anak, sa kining, sa kingdom gihapon. Kaya mo man siya ang reyna. So nga na, there is power in praise. It's a declaration. Lain-lain ang declaration o according to the leading of the Spirit as planned by the Lord. Next verse. The scepter will not depart from Judah. So ang scepter, dili mo depart from Judah. That scepter means power. The power of praise will not depart. So the scepter means power. Munay tool sa hari. The scepter, katong butangan diri. Kung si Moses na staff, ang king na ay scepter. So, the scepter will not depart from Judah. Ang scepter, dili mo biya ka Judah, nor the ruler's staff from his descendants.
Umatod pa, naagyo mahitaw sa to ang iyang mga kaliwatan ni Judah. Mag-rule pud kuno na. With ruler staff from his descendants until the coming of the one to whom it belongs. The one whom all nations will honor. Hangtod maabot na si Jesus. So there is power in praise. Many times I was able to receive healing for praising the Lord. Next verse. He ties his foal to a grapevine, the colt of his donkey to a choice vine. He washes his clothes in wine, his robes in the blood of grapes. This tells about Jesus. He ties, okay, in other version of this ESV, bountiful grapevine. Oh, grabe, fruitful. Oh, fruitful. Kanang sa ESV, aning Febi. Binding his foal to the vine and his donkey's coat. To the choice vine, he has washed his garments in wine and his vesture in blood of grapes. So, ito, nagpasabot ni sa kamatayon ni Jesus. Di ba na ay donkey atong before kawan Jesus? And then, sa to, he has washed his garments in wine. Katong that speaks about the blood of Jesus. And his venture in the blood of grapes. Okay, let's go back to NLT and then verse 12. His eyes are darker than wine and his teeth are whiter than milk. So this refers kang Judah and then going to Jesus. Matubang eyes, matubang darker than wine and his teeth are whiter than milk. Ang iyang ngipon puti pa kuno kaysa gatas. Next verse. Zebulun, okay dito sa. So nagisgot og teeth. Unsa man di kon sa teeth? About power. Lion, di ba? Lion and teeth. Kung daw na gamiton, patay gud ang biktima. So, through the declaration of our praises brings down the enemy. Brings down the enemy. Okay, next verse. Zebulun will settle by the seashore and will be a harbor for ships. His borders will extend to Sidon. So Zebulun pud kuno matud pa asa daw kuno siya mopuyo dito sa kabaybayan, kabaybayunan. Baybayon. Kisura. Would be a harbor for ships. Unya mo kuno harbor sa mga ships, mga taga-pier. Nga mga tao na sa pier. His borders will extend to Sidon. Ang iyang border paingon pagid sa Sidon. Next verse. So say nag-asa dapit ang unsay magwala. Issachar is a sturdy donkey resting between two saddle packs. So si Issachar kuno sturdy donkey resting between the two. Sige nagpahuway. Sige nagsakay-sakay kuno. Sige pahuway. Oh, sige tambay. Okay, next verse. Si Issachar. When he sees how good the countryside is and how pleasant the land, he will bend his shoulder to the load and submit himself to hard labor. Sa do puno. Makit-an kuno niya ang kadasuran and then ang yuta is nindot kuno. He will bend his shoulder to the load and submit himself to hard labor. Kung anak pa siya makuhaan kung sadang yuta, murag na opportunity. Kung na opportunity, anak pa kuno siya mag-effort. Anak pa din siya magtrabaho. So, dili niya feel mo trabaho, di po kuno siya magtrabaho. So, he will bend his shoulder to the load and submit himself to hard work. Kung ganahan siya, how pleasant the land. Kung broadhatan sa tabaw sa, kung unsa iyang gusto, kung di niya gusto, di po siya magtrabaho. Maras Issachar. Sa to is Zebulun. Oh. So, nga na. Pero the rest is, dili na trabaho.
Siya, dili na ganang trabaho, pero basta lang mabuhay siya, trabaho siya, pero siya, kung dili na ganang trabaho, di siya ganang trabaho, adigin siya mo trabaho. Next verse. Dan will govern his people like any other tribe in Israel. So si Dan kuno, mulid si katawhan. Like any other tribe in Israel. Kung imong tan-awon na, tigulang na si Joseph nagsulti ani, ang iyang mind is very active, declaring the right things towards his children according to the plan of God, as told by the Spirit of the Lord. So yung sa pataka na nagyaw yung tigulang, ang musuro ni, dili nga na. Next verse. Dan will be a snake beside the road, a poisonous viper among the path that bites the horse's hooves, so its riders is thrown off. So kuyaw kuno po si Dan. Mura kuno siya, halas. Nga mo, tukob. Poisonous. So naitao nga, kuyaw jud kaayo og kinaiya. Kuyaw pamaagi. Mo, kuansyon. Makabiktima. Ang pa nila, itom og dila. Itom og dila. That bites the horse's hooves, so its rider is thrown off. So, idayag na dyan na. Next verse. I trust in you for salvation, O Lord. Yan siya, nagsalig ko, kaanimo, sa imong kaluwasan, O Ginoo, matod pa sa maunga versikulo. Now, let's move on to the next verse. God will be attacked by marauding bands, but he will attack them when they retreat. Asher will dine on rich foods and produce food fit for kings. Nindot-nindot ni si God. Kung sa si God kuno mo attack sa mga bandido, marauding bandido. But he will attack them when they retreat. Kung anak na ko sa attack, kung retreat na sila. Kung di pa mo retreat, di pa siya attack. Asher will dine on rich foods and produce food for the kings. So si Asher kuno, muo kuno'y maghatag og pagkaon nga nindot nga pagkaon o mag-produce food fit for the kings. Sa ato pa, isa pasabot ani, murag na akay catering na akay food business. Hello. So gisay-say lain na kinaiya, lain na nga anak, lain na kinaiya, lain lain og trabaho, ug lain lain og trip. Next verse. Naphtali is a dew set free that bears beautiful fawns. Okay, si Naphtali kuno mura kuno og dew nga gawas nun that bears beautiful fawns. Ingana ra siya kasimple. So, pa-cute lang siya. Papugi points lang. Wala na. Isa ra ka sentence iya ka. Is a dew set free that bears beautiful fawns. So, pagwat, patisoy lang siya. Beautiful fawn, murag. Patisoy lang. But Joseph is the fool of a wild donkey. The fool of a wild donkey, a spring one. Okay, akong ikuha na to na sa ASB. I like the ASB said Ani. ASB. Okay, Naphtali is a dew let loose that bears beautiful fawns. Joseph is a fruitful bow by a spring. His branches run over the wall. So, muni ang declaration sa papa nga to si mga anak. Lain-lain ang di-declare, dili pareha sila declaration sa mga anak. Di ba na yung mga anak, lain-lain skills, lain-lain og talents, lain-lain og trabaho. Apoy uban, ang trabaho pa, pugi lang. Cute lang. Sa to, heartthrob. Heartthrob. Hallelujah. So to, Joseph, okay, in ASB. Joseph is a fruitful bow by a spring. Mabungahon kuno siya. Nga,
tanom nga naadapin sa spring or tuburan. His branches run over the wall. Ang iya kunong mga branches mo run over the wall. Mukatay, gid kuno mukatay. Next verse. The archers bitterly attacked him, shot at him, and harassed him severely. Kinanasa. So naa ko na mga archer mukuan sa iya, tira sa iya ha. Matod pa, grabe gid bitterly attack him. Grabe gid mo attack sa iya ha. Shot at him, tirahan na gid siya. And harass him severely. Giharas gid siya ayo. Next verse. Tanang to sa mitabo. Yet his bow remained unmoved. Pero kadto kuno mo tira sa iya, dili kuno maka padayon. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. Ngano kuno dili magpadayon, magsaksid tong mubira kang Joseph kay ang gahom sa Dios. Matod pa, the mighty one of Jacob na nagbantay sa iya. So si pasabot anak na ay mga panahon nga birahan jud tag-ayo sa taong nga suya nga lain nagzealous nato sa padya nga wa ganahin nato. Praise the Lord. Sagdayan na sila di magapon as mabalang puso. As long as I am with you, they will not succeed. Sagdayan lang. Mga tao nga mga silusog, mga inggitiro, sagdayan na sila. Ilan ang chance nga maguan pero they will not succeed. Sige, say good nga naay mo bira sa archers, matud pa bitterly attack him. Tuyuon good nga gusto niya magkalapait gid si Joseph. Di ba nahitabo? Magkalapait si Joseph. Nag-succeed ba sila? Wala. Nga naman, gipadayag na ang plano sa Ginoo mo'y matuman dili ang plano sa tao. Yes. Muna kinang apo tay plano. Naapo tay plano. Bisan pag i-declare ka nga, uy, panalanginan kuno ka. Pagtangaay na nalugan ka, mahulang, panalangin pag sure. Bisan pag unsa ka fertile imong yuta, unsa ka tabok imong yuta, kung di ni mo tamna na, ang mga sagpot ray mag-enjoy din tubo, di kid ka mag-harvest ana. Di ba? So, yet his bow remained unmoved. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. Matod pa. Next verse. Tanaw na itong NLT ato. NLT ato nga verse. His bow remained taut and his arms were strengthened by the hands of the mighty one. Diba? Gilig-on ang kamot ni Joseph. Wagid di kapoy. Wagid siya murag kasurindero na. Ano nindot kaning tada tao. Kinaiya determined ta. Huwag na ata endurance spirit. Natay paglahutay nga, espiritu nga naman. Diba? Ganun na-promote mong good si Joseph. Malahutayon siya sa trabaho. Mulahutay siya sa mga pagsulay. O mga tanan-tanan. Nga siya kinamo, galahutay siya. Mulahutay sa trabaho. Mulahutay sa mga issue sa kinabuhi. Mulahutay sa tanan, verbal and physical nga mga, kadto kang Joseph, verbal and verbal man to siya. Sa iyong igsuon, physical. Verbal pa jud. Si Pablo, si Saulo, physical and verbal nilahutay siya. Pero sa manitabo, victoryo siya. Kini bitong kinaiya nato nga gamay bikin mangluod bitaw ta. Ningon ni kag strong ka nga Christian, sayop jud kay ko ba? Bitaw. Strong na kong Christian ya. Mangluod bitaw ka gamay istorya. Saan po kung story ra lang ganin nangluod na ka, saan ba kag strong ka? Sato dili. Yes. Isa ti mailhan nga strong ka. Ayo, wala kog istorya. Dili ka apektado sa iyong pagpangalagad si Ginoo. Ayo. Ang ti mailhan nga strong ta. Pagsulay nga grabe, verbal, nakalahutay ka, wa ka nagpa-apekto. Diba? Sa to, katong babae nga nag-adto dito, gipapanihapon si Jesus uban sa mga ni Simon kalimot pa to nga Simon.
Ang babae wala gi-invitar. Katong nagdala alabaster box. Siya, ginawnaw siya nga wala siya labot sa invitation. Tinood wala ko siya labot sa invitation. Wa mo sa dito para sa invitation. Naa sa dito tungod ni Jesus. Pero sa nitabo, wala niya gimain ang mga istorya. Kaya dili siya tungod sa taon. Wala siya niadto tungod sa taon. Niadto siya kay mag-offer siya ni Jesus og kanang pasalamat og offer niya ang iyang agi-offer niya ang iyang pinaka the best nag-save niya to express her thanksgiving to the Lord for the salvation and deliverance that she received. Okay, next verse. May the God of your father help you. May the Almighty bless you with the blessings of the heavens above and blessings of the watery depths below and blessings of the breeze and womb. Kinsa nag-declare nga blessing ni Jacob? Si Joseph. Perting taas na ang declaration ni Jacob nga to kang Joseph. Nga ang Diyos matud pa of your father sa imong amahan. Help you, mutabang niyo. May the Almighty bless you with the blessings of the heavens above. Nga panalanginan kas mga palangin gikan sa kalangitan and blessings of the watery depths o blessings sa katubigan diri sa ubos and blessings of the breeze and womb. Nga ang mga breast o womb panalanginan kay maubiya na sa mga hayop, maubiya na ang magdaghan ang mga hayop kay magtutoy yang mga anak. Hello, the blessed breast is kanang makaproduce og milk nga enough sa needed sa bata. I did know that again. Ay jud ingon nga, kaliwat naman jud namo nga di ginagtutoy ang among anak sa among milk kay wala tabang sa mga anak. I tell you, na break jud na sa akong pagmamangkot. Tinuod siya akong manghod anak sa tulo sila pag abot atong isa man nagampo man jud ko nga di man gid pwede. Malukay man kog dili gid. So, sa to, you did not receive it because you did not ask. Sa, wala ninyo nadawat, kaya wala man mo nangayo. So, di pa nga ikaw, Lord, i-bless ang iyang breast. Nga, nutritious and abundant ang milk para sa iyang baby. Pero, kung imong tan-awon sa ilang kaliwat, dili gyud ganahan ang baby sa ilang gatas, kay tabang kudo sila mismo ni tilaw, lasaw gid siya walay lami. So, ingo nga, wala may posible. Declare ko. Salamat sa Ginoo. Gi-honor ni Lord akong declaration o na-break sa iya. Yes, na naman. Muingon na lang sa anak malagi na. Sa to, wala ninyo na dawat. Kaya wala man yung pangayo Sa to, kung pangayo ko na to, ang Ginoo magmilagro. Laliman ka, kung wakay kwarta, kung di ka kapalit o gatas, di mapas mo imong baby. Whereas kung i-bless ni Lord ang breast, anytime ang baby maggutom, mudidi, anytime ni mo makuan niya, kuan pa, kanang sakto pa kainiton, sakto pa tanan. Hello? Saan mo na to? Muna ang i-declare ni Lord na blessing kang Joseph. Nga ang mga wombs, ang mga breast, i-bless ang womb, kan mag-anak. Unya, kung sa may punos mag-anak ka, ang breast, dili ka serve. Napon ko pala inati, adi ko mag-breastfeeding kay, karang kuwan o nilain kaysa na akong date tutoy, pag-share. Ito, design na ni Lord na mag-produce ng milk during the time nga mga anak. That's a miracle from the Lord. Hello, miracle from the Lord. Nga ang ugat, ang gawas ang ugat, dugo ko na. Pero nga nung gatas na sustansya mo gawas, ini, mag-giver. Mga anak. That's miracle. That's a blessing from the Lord. Yeah, blessing sa Ginoo niya, imo ding balibaran. Mag-inartik ka, kuan, nag-jud ka na, sani, para lang nini, sure. Next verse. Wrong din na siya nga dili magpa-breastfeeding. Breastfeeding is a gift from the Lord. Ang gideklara anak si Joseph kaliwat ra ni Joseph. Ito? Next, may the blessings of your father surpass the blessings of the ancient mountains, reaching to the heights of the eternal hills. Grabe.
grabe ang declaration ni Jacob kang Joseph sa nga ang imong panalangin, the blessings of your father, ang panalangin sa imong papa, mulabaw pa, the blessings of the ancient mountains, reaching to the heights of the eternal hills. Kinsa gid kang Joseph, nga labuan pa ang panalangin sa iyang papa. Is di ba nagkutanawan nimo, labaw pang panalangin ni Joseph kaysa kang Jacob? Nga naman, nailato si Joseph sa Egypt, taas na iyang ranggo. Reaching to the heights of the eternal hills. Abot ko na sa, kay kabungturan sa eternal hills, di ba? Ingon si God, grabe, tibuok Egypt. Siya ang ruler, leader. Kitagaan siya o kan. Next, second siya ni Pharaoh. May these blessings rest on the head of Joseph, who is a prince among his brothers. So naadjud kuno prinsipi. Hari, prinsipi sa pamilya. Kadtong maayog kinaiya. Ang maayog kinaiya bulahan jud. Lo. Dili kita na kanang maayong kinaiya. Ang maayong kinaiya dili ka mahinambog. Mapakaroon ingnon nga muni na. Si Joseph, kung siya nagpakuan sa pamilya, dili to siya yung pasikat, kung dili, kinasing-kasing dito kalipay niya, na diin magsalo-salo ang pamilya. Di kay pakitang, gilas lang nga, ipasyo lang nga, gibless na ko, pero wala kay affection. Gusto lang nimo, ang motibo ni mapakita nga gibless ka pa, pero ang kasing-kasing, pagpaggarbo lang di ay dili, di ay nga, gusto na ko i-share ang blessing. Hello? Sa to, may these blessings rest on the head of Joseph. So, asa na ko gikan ang blessing? Sa head. Nga naman, kini mo maguna-huna. Muna akong trabahoon, muna akong buhaton, muna na. Hello? Sa to, when I was teaching years ago, mga 9 or 10 years ago, I read a book in the subject of science that the brain tells the body what to do. Ang utok mo oy musugo sa body parts unsay buhaton. At isa sa to kung maparalyze na ang tao, dili na kalakaw, di na kalihok, di na ka kwan. Nga naman kay ang brain na depektado. So to, may this blessing rest on the head of Joseph. Kay ang mga blessing na program na sa head. I-program na ani Lord. O ang body parts o musunod na mo buhat. Para ka na nga blessings ma-realize. So, muna na, bisan pag naakay, binhi diha. Quality nga seeds. Kung dili na nimo itanom, kaya di ka mo trabaho, madugta na lang di na lang na magpulos. Kung ano sa kanina, bunhog ba na sa ta? Kung bunhog ko na dili na mo tubo, mawa ng mataan na, di na mo tubo. Bukbuko na lang na. So nga na, di-program na nilong talong tanan, nga kaya tanang i-bless as long as we work. Amen. May this blessing rest on the head of Joseph, who is the prince among his brothers. Joseph was blessed because he has good understanding, good nga mind, and then ga-work po siya. Hardworking po siya. Okay, next verse. So, taas ka yung declaration. Perting taasa kang Joseph. So, our topic is the pronounced blessing. Sa father to his son. Benjamin is a ravenous wolf, devouring his enemies in the morning and dividing his plunder in the evening. So, si Benjamin kuno, di ba si Benjamin, maura maning the only isuon ni Joseph sa ilang parehag sa mamagpapa. Sila ragid ang immediate family. Okay. Ravenous wolf, kuyaw kuno si Benjamin. Mura kuno siya wolf. Iyang i-devour, iyang tukbon, iyang patyon, ang iyang kaaway sa morning. Pagkagabi, anak tayo niya kung anon ang plunder. So, sikreto siya. Mao ba? Kuyaw siya mo atake o kaaway. And then, pag mag-atake sa kaaway, anak pa din niya kaon ang plunder. Ang
Sa nagamit si ayang kaaway. Next verse. These are the 12 tribes of Israel, and this is what their father said as he told his sons goodbye. He blessed each one with an appropriate message. Before siya namatay, gi-bless pa niya yung mga tagsa-tagsa ka anak with the appropriate message kuno para kanila as given by the Lord to him. So, sayop ginaingon nga, siya man ko nagsulti anak-anak. O sige pasulti nila sa atong anak. Dapat nasulti na itong pasulti ni Lord sa ato. Amen. So, mo to i-declare ginato ang atong anak mo. Kabalo to sa atong anak nga kuan mo na Lord, i-rescue gina sa kamot sa kaaway, Lord. I-rescue gina sa kamot sa kaaway. Nga naman. Ang big battle in the New Testament, it's not physical. It's spiritual and religious battle. In the Old Testament, it's more on kuan gid siya with weapons gina siya. But if you are knowledgeable, if you are readers in the Bible, the New Testament battle is more on spiritual battle against demons and against religious leaders. Did you understand? Wala na, during the New Testament, wala na to yung gubat-gubat nga, gato pa na, naka-breastplate pa din natin itong mga arrow, mga kwan. No. It's more on spiritual battle against demons and religious leaders. That's the battle in the New Testament. And the same battle in our time. Hello? That is why i-declare na to ang victory against the enemy. Victory against poverty, curse, tanan ng mga tunglo nga gipakuan. Ato i-declare. Isa sa kabat ng church wala karon din as Valencia. Nani na to gabi. Sa pastora, grabe pagsulay pastora. Pero salamat ko sa Ginoo gidala ko ani nga ministry. Kay kung wala pa ko gidala ani ministry, wala ko tuluing nga ingana day pagbattle sa ingana day ang pagbalik-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala ko gidala dinhi, dili siguro nga ako kaligon ang putag-asa na ko gipudyot karon. So nalipay ko nga ingana ay kuan. Pila na siya kakuan nga Christians. A Christian. Sa palamat ko gidala ko diri nga ministry. Nakapalig-on ako. In terms of prayer, gituluan ana in terms of word of God. Ano man? Because we need to speak the truth. Whatever the Spirit leads, whatever the Spirit gives, that's what you share. Amen. Hello. Wala ta diri ingon magpa-please og tao. But I'm here to do the work of the Lord. To give His message. So ato makita igsuno that dili ang firstborn is be blessed. But the son or anak nga diin good ang character with the fear of the Lord, with obedience to the Father, will have a great blessing, a great favor from the Lord. All of us are children of God. We truly receive blessing, but the level of blessing, we differ. And the levels atong pagdutod sa Ginoo, the level of our kining sa relationship nato ni Lord, nag-differ po ta. Diba? Kinsay, nganong close kaayo si Joseph kang Jacob? Because si Joseph is, maayo siya, magkigumilik. Na siya concern sa iyong family. Kung wala pa siya concern sa iyong family, nganong tanan man, yung gipaadto sa Egypt para i-rescue. So, good character is an asset. Nga ikaw i-bless na ni Lord. As well as hard work. Ang pagkamakugihon. Kung kugi ta mag-study, kugi ta magtrabaho, kugi ta mangalagad si Ginoo, kugi ta maghatag, ang Ginoo di jud pud buundang nimo panalangin. Ganun lang yun.
Hello, amen? Di ba? Yan, sige kag pugas diya sa yuta, di sige pugkag ani. Nga na siya. Okay, let's pray for His Word. Hallelujah. Blessed your holy name, your glorious and your powerful name, O God. Salamat, O Diyos, sa mga pulong nga imong ipanangat karong kabuntagon about the pronounced blessing of